Boss Eko, baka pwede mo kaming matulungan. May nabili kasi raw sila last year na peke ang papeles. Awit talaga yan, Gar. Nung nabili lang nila, ngayon lang nila nalaman kasi daw ibibenta na lang yung motor. Siguro yung nakapag-check peke daw yung papel. Kaso ang problema, hindi na nila, ayun, deactivated na raw yung account or nakablock sila doon sa nabilan nila. Sakit ng ulo yan, Gar. O ngayon, paano natin may iwasan yung ganito? Tuturuan ko kayo kung paano makaiwas sa ganito. Number 1, so I assume nakakita ka na ng unit na gustong-gusto mo. For example, ito yung gustong-gusto mo. Mag-negotiate na kayo at kung nagka-agree na kayo, ganito ang mangyayari. So, yan na lang yung pinag-gusto mo. Ang gawin mo po, pumunta ka sa profile niya. At i-legit check mo. Sa case na to, ako yung i-legit check ko, yung sarili ko. So, mag-scroll kayo, tignan nyo kung ano siya, kung legit account ba siya. Wag na wag po kayong kukuha o makikipag-deal kapag hindi legit account. Yung mga dami accounts ba? Please lang wag po kayo makipag-deal doon. Pati yung mga pangalan ay Chinese, Japanese o kung ano-ano pa. Please wag na muna kayong makipag-deal doon. That is number 1. Ang tip number 2 naman natin, please lang wag na wag kayong makikipag-meet up. Alam ko medyo hassle kapag pupuntahan nyo pa mismo doon sa bahay nila, pero please lang wag kang makikipag-meet up. May pambili ka diba? Bigyan mo ng effort pumunta sa bahay nila para sure na sure ka. Heto naman ang tip number 3. Make sure lang na marunong kang tumingin ng original na papeles. Kasi kung hindi ka marunong tumingin ng original na papeles, make sure mo na magsama ka ng marunong tumingin ng original na papel. Kasi po, kapag hindi ka marunong tumingin ng papeles, masasayang ang pera mo. Kahit nag-meet up kayo sa bahay niyan, kapag hindi ka marunong tumingin ng papeles, napakasayang ng pera mo. So, aralin mo, magsama ka, magbayad ka ng marunong tumingin ng papeles. Tip number 5 natin, make sure lang na documented yung deal nyo. Mag-picture kayo, mag-video kayo, pero magpaalam kayo doon sa buyer nyo. Or doon sa seller nyo, make sure lang na alam niya, dino-document nyo yung mga deals ninyo, ha? Mahirap kasing makasuhan, di ba? Hindi ka nagpaalam, tapos nabibidyo-video ka. So, make sure na nagpaalam ka rin, ha? Pang-anim natin, make sure lang din na meron kayong written agreement na nagbenta kayo. Please, wag kayong papayag uuwi na wala kayong daladalang kasulatan. Ang pinakalas at pinaka-importante sa lahat, make sure na mapapa-verify mo yung papeles niyan sa HPG at saka sa LTO. Medyo hassle lang pero kayang-kaya mo yan. Kaya Eko mo to. Ayun lang at sana may natutunan ka sa 7 tips natin kung paano mas safe na safe bumili ng motor. So kung may binibenta ka ng mga second hand na motor, bumibili rin ako at saka nagbebenta rin po ako ng mga motor. Message na kayo sa Facebook page ko, Eko Motor Trading, and let's go!